Isang magandang araw sa inyo. Welcome to Talk Radio. I am your DJ for today. At ngayon ay may babasahin tayong liham mula sa ating mga tagapakinig. Dear DJ, ako ay 16 na taong gulang na nasa senior high school. Iniwan po ako ng aking kasintahan na parang bulang naglaho matapos niyang angkinin ng aking pagkababa. Rin na klase, Saturday na naman bukas. Gusto mo bang gumala o kahit saan? Basta gusto kitang makasama. Saktong-sakto, mag-isa lang ako bukas sa bahay. Gusto mo mag-sleepover? Sige. Uy, dali. Pumunta ka na dito. Umalis na sila mami at daddy. Mabuti naman, nandito ka na. Oo nga, ang init nga eh. Kamusta ka naman? Okay na okay, lalo't nandito ka na. Ano bang gusto mong gawin? Kahit ano. Manood ng movie? Sige, tara. Okay naman ang lahat, pero maya-maya pa ay may sinabi siya. Hindi ko alam ang aking gagawin sa oras na iyon, kaya ako ay umuo na lang. Patunay ito sa aking pagtitiwala at pagmamahal sa iyo. Ilang taon na kayo magkarelasyon? Mag-iisang taon na po. Kamusta naman ang inyong pagsasama? Sa simula, masaya, sweet siya, pero nung tumagal, hindi na po naging healthy ang relationship namin. Naging toxic na siya at iba na ang ugali. Sabi niya noon sa akin, ito raw ang patunay ng aking pagtitiwala at pagmamahal sa kanya. Ngunit matapos ang 2 buwan ay hindi na kami muling nagkita pa. Nakatanggap lang ako ng text message at ang sabi niya ay, nagkamali ako sa iyo. Akala ko ay iba ka, ngunit tulad ng ibang babae ay bumibigay ka rin pala. Hindi na kita mahal, magpapakalayo na ako upang magbagong buhay. Matapos yung araw na iyon, lahat ng bagay sa pagitan namin ay nagbago. Hindi na siya ang nakilala ko noon. Hindi na kami nagsasama, hindi niya na rin ako tinetext. Hindi ko alam ang aking gagawin, kaya nagsulat na lang ako ng letra sa isang DJ. Nagbabaka sakaling ako'y mabigyan ng payo. Nagdadalang tao po ako ngayon. Nalaman ko po ang aking sitwasyon ilang araw pagkatapos kong matanggap ang mensaheng iyon. Hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon. Umaasa po sa akin ng aking mga magulang at mga kapatid. Ano po ang gagawin ko, DJ? Ito ang mapapayo ko sa iyo, pati na rin sa ibang tagapakinig na may dinadanas na parehas na sitwasyon. Una sa lahat, ipaalam mo muna ito sa iyong mga magulang tungkol sa iyong kalagayan. Ikwento mo ang totoong nangyari, nang sa gayon ay mabawasan ang bigat ng iyong nararamdaman. Oo, may posibilidad na magalit sila, malungkot, or mixed emotion ng kanilang naramdaman. At kahit balik-balik na rin natin ang mundo, magulang mo pa rin sila. Hindi nila kaya itakwil ang kanilang anak ng basta-basta. Eventually, tatanggapin din nila ito. Ngunit hindi ito basta-basta. It will take some time for them to accept it. Lahat ng magulang ay may habag na awa at busilak na puso. Kasi, at the end of the day, anak ka pa rin nila. Tatanggapin ka nila kahit sino ka pa, kahit ano pa nagawa mo kasi anak ka nila. Maybe nangyari ito sa'yo because the Lord is calling back to you. Gusto niyang mabalik ka at humingi ng tawad sa Kanya. Repent your sin to the Lord. Sa gayon ay matulungan ka niya sa iyong problema. He did that for a reason. And everyone has a purpose, kaya tayo ginawa ng Diyos. Kaya huwag kang matakot at magamba. Remember, when it starts hurting, life is trying to teach you something. But in return to your parents, manatiling nakatuon sa iyong pag-aaral. Continue your study at pagsipagin mo at isip mo sa isip mo na makakapagtapos ka para sa iyong magulang at sa iyong anak. Pagkatapos, pag ikaw ay nakagraduate, humanap ka ng matatag na trabaho para masiguro ng maganda kinabukasan ng iyong anak, ng iyong pamilya. Huwag maatubiling humingi ng emosyonal na suporta mula sa mga kaibigan, pamilya,
o mga serbisyo sa pagpapayo. At tandaan na tumuon sa personal na pag-unlad at katatagan sa mapaghamong paglalakbay na ito. Life must go on, sabi nga nila. Laban lang, mapapagtagumpayan mo din ito. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig. Sana may naintindihan kayo sa aking payo at sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyo. Once again, this is Talk Radio and I am your DJ, now signing off. Peace out!